Sa kabila ng maraming challenges, How are you? How are you? ngumiti at maging grateful. La 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 la. It's really a great and wonderful day. Matamis ang buhay. Mahirap man o masaya, Ang ganda-ganda ng ating mundo. laging may pag-asa dahil matamis ang buhay. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. How are you? How are you? How are you? It's a beautiful morning. As always, best friend, tayo po ay masayang bumabati sa bawat isa ng happy morning. Yan, hindi po happy birthday, kundi happy morning. Gising, matamis ang buhay. Nandito ka sa ating program at syempre po, ako ang inyong one and only best friend. Kasama po ninyo ako sa loob ng isang oras dito po sa ating palatuntunang Gising, Matamis ang Buhay. Lily Garcia po ang pangalan ko. Huwag mong kakalimutan. Importante yon. Kasi kung hindi tayo best friend. Ngayong araw po sa ating pong program, pag-usapan muli natin ang tungkol sa corruption. Pero ibang punto naman. Oo, kasi importante po na makita po natin yung kahalagahan at maturuan natin ang next generation. O kaya ito, sila, ngayon, no? Ang ating mga millennials na matutong tumingin kung ano ang tama at mali. Kasi sa kanila natin idinidiin ngayon ang hindi naman idinidiin pero actually umaasa po tayo na yung pagbabago na pwedeng maganap sa susunod na 10 years or 20 years sa bansang Pilipinas, manggagaling po sa mga millennials ang pagbabago. Kaya, bakit po? Yun ang tanong, ano? Bakit hindi umuunlad or mahirap umunlad ang bansang Pilipinas? Kaya kung mahal mo ang bansang Pilipinas, best friend, alam kong makikinig ka ngayon at tatapusin mo yung ating program. At hindi lang natin sasagutin yan, ano? At titingnan natin based on experts' observations, no? Kung ano yung na-observe ng ating mga experts. Kasama ba tayo sa pinaka-corrupt na top 10 na bansa sa buong mundo? Yon. Titingnan din po natin kung swak ba tayo doon, top 10 ba tayo, top 20 ba, top 30? Oo. So, saan nanggagaling yung corruption po natin? Sa gobyerno ba? O sa ibang bagay na nakaganapan sa ating pong bansang Pilipinas? It's a beautiful country, it's still a beautiful world, and it's still ang ganda-ganda ng ating mundo. Sabi ng ating kanta, best friend. Sige, wag po kayong alis. Masayang kwentuhan natin sa araw na ito dito sa ating program. Gising, Matamis ang Buhay. Sa nawang magkitang lang sa gitna ng kadiliman, pasinaging tulad ng araw. Nang gayo'y matagpuan, dalangin mo
Tuloy tayo sa ating pong program, Gising, Matamis ang Buhay. Nako talaga naman In fairness naman po, wala naman po tayo sa top 10 na pinaka-corrupt sa buong mundo. At least yun ang good news po natin, wala po tayo sa top 10. Karamihan sa mga corrupt countries in the world. Pero yung bansa po natin, consistently ay consistent, Poor. Yun. Hindi ganun ka-corrupt, pero consistently, corrupt tayo. Ibig sabihin, sa lahat ng aspeto, may corruption na nagaganap dito sa ating bansa. Ang gusto natin mabawasan o kaya matanggal yung corruption na yan. Sa 100 na bansa, pang number 32 po tayo sa pinaka-corrupt. Sa buong 182 countries, sa Global Corruption Index, pang 120 po tayo. Mataas yun. Pang 120 tayo. 182 ang bansa. Tapos 120 tayo, nandun tayo sa bandang baba. Ibig sabihin, corrupt tayo, So, ang sabi po, yung score below the global average, 42 dapat. Ibig sabihin, ang score mo dapat mas mababa sa 42. Yan. Meaning, ang corruption perception po sa Pilipinas ay serious governance concern. Serious, hindi slightly, hindi mild, kundi serious. Kumbaga sa sakit, pag sinabing serious, di ba, malapit nang mamatay. Serious si Sunan, ibig sabihin, malapit nang mamatay. Yun yung ibig sabihin ng serious. O ngayon, kung gagamitin po natin yan sa statement na serious governance, serious governance concern, medyo mabigat po yan. Yan ang sabi sa isang report na ginawa ng GMA Network. Ngayon, ano po yung mga bansa na consistently considered na pinaka-corrupt sa buong mundo? Ayon po sa research, Ito yung 20. Sabi ng Wikipedia, number 1 ang South Sudan, Somalia, Syria, Venezuela, Yemen, Libya, Eritrea, Equatorial Guinea, Nicaragua, North Korea, Sudan, Haiti, Afghanistan, Myanmar, Burundi, Chad, Congo, Turkmenistan, Zimbabwe, Cambodia. Sumama ang Cambodia, sa most corrupt. Pero parang mahirap ang Cambodia, pero namamayagpag po ngayon ng Cambodia, sa corruption, nasa top 20 ang Cambodia. Karamihan po ng mga na-mention natin na mga bansa, yung top 20 na yan, karamihan sa Africa po yan. Zimbabwe, Congo, Chad, Burundi, Haiti, Sudan, Nicaragua, Eritrea, Somalia. Yan, mga African countries po yan. And surprisingly, ang North Korea ay kasama sa most corrupt country. Hindi po South yan, North Korea. Yan. So, wala tayo sa top 20 best friend. Oo, wala po tayo. Pero, bakit nga ba may corruption sa Pilipinas? Sabi po ng mga governance experts, bakit tayo tinatawag na corrupt? Ay, eto, may good news ako. Ewan ko napapansin po ninyo, ongoing lagi ang mga projects ng DPWH. Gumagawa ng kanal, gumagawa ng mga daan, nagko-construct, naglalagay ng mga poste, ng street lights. Project po yan ng DPWH ano pa yung mga o kaya mga engineering works ng ating mga local governments, construction ng building. Pero ako tuwang-tuwa po ako sa mga construction ng mga kanal natin, yung construction ng mga highways po natin. Pansinin po ninyo yung mga kanal na ginagawa ngayon, malalaki ang bakal. Pansinin ninyo, malalaki ang mga bakal, hindi po katulad dati. And then, eto, nakwento ko na po sa inyo. One time, nagtanong ako, kasi may mga nakita ako na nasa isang barangay kami, at naghuhukay sila ng para sa lalagyan, yung paglalagyan ng poste ng solar light. So, sabi ko, uy, ang laki naman ng foundation nito. Sabi ko, pinagdakkel mo ti foundation na dito yan. Kasi ang lapad, more than 1 meter. 1 meter by 1 meter by 1 meter. Tapos yung lalim po niya
parang 5 feet yung lalim, no? Sabi sa akin nung sumagot, inarigatin anti, baka DPWH da kanu tatta. Meron din namang effect, yung maganda naman yung nangyari na lumabas ang pagnanakaw na ginagawa ng DPWH, no? And I was talking to one education chief supervisor, regional level. Kausap ko sila last week, no? Ako po nagpumunta sa DepEd. Na-mention ko kasi na ang Department of Education ang siyang may pinakamalaking number of employees sa buong structure ng government offices. Pinakamarami po ang DepEd. More than 900,000 teachers and staff ang pinapasweldo ng gobyerno po natin. So very powerful ang DepEd, ang teacher group. At ang sabi sa akin ni sir, hindi ko na-mention yung kanyang name, no? Sabi niya, "Ma'am, kahit malaki ang budget ng DepEd, lahat po 'yan na-distribute sa mga barangay. Kasi nga naman, bawat barangay may eskwelahan. So ibig sabihin dapat may budget ang bawat eskwelahan na 'yan. Hindi katulad ng DPWH na bilyon ang budget, pero kukonti ang tao nila. Kukonti ang pinapasweldo. At yun nga, yung ang lumalabas na corruption na yan. Sad, no? Ang lungkot. Pati si Berry, nakikiayon dun sa kalungkutan na yan. Kaya siya tumatahol dahil siguro ramdam niya yung corruption sa buhay po natin. Bakit siya umiiyak ngayon? Kasi paalis na si Marvy. Iiyak siya. Okay, anyway. So bakit namamalagi at laging mayroong corruption dito po sa Pilipinas? According po sa governance experts. Yan po ang babalikan nating kwentuhan dito sa ating program. Kising, matamis ang buhay. Welcome and listening to a radio station where the mighty hosts of heaven sing. Turn your radio on. Turn your radio. Turn your radio on. Turn your radio on. If you want to feel those good vibrations coming from the joy that His love can bring, turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on. Patuloy tayo sa ating pong program, Gising, Matamis ang Buhay. Best friend Lily Garcia pa rin po ang inyong kasama at nandito ka. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa corruption. Gusto mong maging mas matamis ang buhay mo, best friend? Siyempre gusto natin, di ba? Matamis ang buhay natin. Bawasan natin ang corruption. No. Turuan natin yung mga anak natin ng tamang uri ng pagsunod. At yan ay makukuha po natin sa Bible. Ultimately, pinagkukwentuhan natin ang corruption. But ultimately, pinag-uusapan pa rin po natin dito ay yung condition ng ating puso. At yung condition ng heart po natin will dictate kung anong klaseng bansa mayroon po tayo sa mga susunod na mga taon. Kaya, millennials, hawak mo ang beat. Anyway, bakit namamayagpag pa rin ang corruption sa Pilipinas ayon po sa mga governance experts, no? Ito po yung sabi nila. Number 1 na dahilan ay dahil po meron po tayong weak accountability systems. Mahina ang accountability system natin. Ang ibig sabihin po niya, nagtuturoan tayo. Sika ngamin, sila. Tuturuan, accountability. Walang pagtanggap na ito, responsibilidad ko ito. Walang ganon, mahina yung ganong klase ng responsibility system po natin, yung accountability system po natin. Tapos, mataas ang level ng political dynasties sa ating pong lugar.
no? At meron po tayong tinatawag na patronage culture. Ang ibig sabihin ng patronage culture ganito, tinulungan niya ako kaya iboboto ko siya ngayon. Ganon. Yun ang ibig sabihin ng patronage. Mabuti siya sa akin, kaya tutulungan ko siya. Yung ganong klase. Walang masama doon, yung mabuti siya, kaya tutulungan ko siya. But the point is, nagkakaroon po tayo ng mataas na level ng utang na loob. Ganon. Kaya patok na patok ang ayuda, regalo, giveaway, pamasko, suhol, yung mga ganyan. Kasi meron tayong ganon na mentality. Tapos, yung pa, mataas din ang political dynasty sa atin. Yung tatay, congressman, yung anak, konsehal, yung isa pang anak, kapitan, yung isa pang anak ay board member, yung isang pamangkin ay vice governor, yung isang kapatid ay congressman, political dynasty. Although biblically kasi meron ding dynasties dyan pero anyway, huwag tayo doon. Diyan lang po tayo sa Pilipinas. So yun yung natin, political dynasties, patronage culture. Mataas ang level ng utang na loob sa atin. O kaya yung bang, mabait siya sa amin, ma'am, napakabait niya. Alam mo, nung pumunta ang anak ko sa job immersion at talagang wala kaming pera, binigyan niya ng allowance yung aking anak. Yun. Patronage culture po yun. No? Dahil natulungan ka, bibigyan mo rin siya ng pabor. Ganon. Yung patronage culture. Tapos, napakabagal po ng justice system natin. Yun ang isang problema. Yung kaso, halos isang taon na po, yung kaso ng DPWH. Meron na bang na ituturo? Wala pa. Sa totoo lang, wala namang mangyayaring corruption dyan kung hindi aproban talaga ng mga nasa positions. Diba? Alam natin yan, pero syempre kailangan dumaan sa paglilitis, mga ganyan. Ang bagal! Oo, napakabagal. Kasi ang nangyayari, pinagtatakpan. Kaya tumatagal po. Tingnan niyo yung kaso ng Senate natin, Oo. Matakay may sasabihin nila that Senate is under siege. Actually, hindi po yung Senado ang under siege. Yung pong mga tao doon ang under siege at binigyan ng protection. Slow justice system. Kaya kahit po yung ibang mga simple na mga kaso, nagsasawa yung mga tao. Hindi nila tinutuloy yung kanilang mga kaso. Kasi sasabihin nila, ito mo lang mangyari dito. Yung ganon, no? Tignan ninyo ngayon, natakpan yung case ng DPWH kasi natakpan ng ibang mga issues. So, ganon po yon. Tapos, talamak po ang vote buying sa atin, no? Yung transactional politics, no? Bibigyan kita ng ayuda, iboboto mo ako. Hindi naman diretso na sinabing ganon, pero ano yung isip din ng nabigyan? Sasabihin niya, binigyan ako ng isang kaban na bigas niyan, kaya iboboto ko siya. Kasi based on studies din po, ang mga Pilipino ay bumoboto hindi ayon sa plataporma ng mga kandidato. Ang mga Pilipino ay bumoboto ayon sa kandidato na nakakatulong sa kanila para sa kanilang immediate na pangangailangan, yung magkakapagbigay ng pagkain nila ngayong araw, bukas. Ganon, no? I think kung maalala mo, meron po tayo yung 5,000 pesos. Sana ba yung papel ko na yun? Kung binigyan ka ng 5,000 pesos, that's just equivalent to 4 pesos na isang araw kasi 1,000 plus days na magiging leader mo, yung politician na yan dahil nanalo siya, no? Ang halaga mo magiging 4 na piso isang araw sa loob ng susunod na 3 years. So, ganun yan, best friend. Ngayon, kung ikaw ay nakatanggap naman ng 1,000 ng eleksyon, no? 1,000 divided by 1,095 days. Magkano lang ang halaga mo sa isang araw, 1,000 pera, 1,000 pesos ang tinanggap mo nung eleksyon. At dahil dyan ibinoto mo ang isang kandidato, divided by 3 taon, 1,095 days. Best friend, wala pang piso. Ayan 0.91 centavos ang halaga ng boto mo dahil ibinenta mo
So, sana yun yung mga tandaan natin, no? Pag susunod na eleksyon, mataas, no? Yung vote buying po natin, transactional politics, mataas. Pagkatapos ng eleksyon, asan na yung mga ayuda? Wala na nagbibigay ngayon. Wala na naman. Abangan po natin, after 2 years, meron na naman. Oh. Pero kami, mamimigay kami ha. Oh. Last week, namigay po kami sa 3 areas. District 1, mga daycare children. Binigyan po natin ng mga school supplies. Ay, mga ganun, no? Hindi eleksyon, pero namimigay. Consistently, ginagawa po namin yan. Election or no election. Anyway, yun po, no? Lack of transparency. Hindi natin alam kung saan pumupunta yung pera po natin. Lalo na po sa ibang mga public projects. Kaya nga tayo natutuwa kasi kung papansinin po ninyo dito sa Kawayan, merong isang malapit po sa sa may bandang Kabaruan yan. Yung kanal nila under construction. Aside from ang lalaki ng mga butas, talagang malalaki, ang mga bakal po ay malalaki din. Kung very observant kayo at mapapansin po ninyo, abay maganda yung mga sizes ng mga bakal ng mga kanal na yan ngayon. Kahit po sa mga highways po natin, pansinin po ninyo ha. Kaya ako po ay natutuwa sa mga ganyang klase ng kaganapan sa Pilipinas po. Ano pa? At etong masakit, karamihan po ng mga Pilipino, tinotolerate po natin yung mga maliliit na corruptions. At yung pong mga maliliit na corruptions na yan, masakit mang tanggapin, nanggagaling po at ginagawa sa bahay. Ito yung tawag natin na petty corruptions. Kaya yung mga corruption na nangyayari sa DPWH, sa Kongreso, sa Senado, hindi lang po pera yan, kahit po sa kultura at saka sa good manners and right conduct. Nagsimula talaga yan sa bahay. Walang samaan ng loob ha. Kaya kailangan natin ng tamang pagsisimula ng puso. Ang sabi ng mga experts, ang corruption is hindi lamang to sa mga politicians. Ang involved po dyan lahat po tayo, everyday practices natin. Halimbawa, fixer sa opisina. Sir, ayusin na muna lang ito, bigyan na lang kita ng pangmerienda. Yan. O kaya ay shortcuts, lalo na pag you are dealing with offices, government offices, yung paper trail, ang tindi. Ang tindi. Bribery, lagyan mo na lang yan para mabilis. Yung meron akong issue before, na ako personally, at ang tinatanong, wala ka bang kakilala dyan? Yung ganon, para mapabilis. Alam mo yung ganong klase. Tapos, wala kang kakilala pero may lalapit sa'yo, lalo na kapag pera, pinag-uusapan, lalapit na pwede nating ayusin yan ganito na lang ang bayaran mo para mabilis. Yun yung mga ganong klase. And ang tendency po natin maglagay. Yun, bribery is problem. At yung paggamit ng hindi tama sa authority. Ay, kapitan ako, kaya kong gawin yan. Mayor ako, kaya kong gawin yan. Teacher ako, kaya kong gawin yan. Mag-manipulate ng grades, kayang-kaya ni teacher yan. You see? Small corruptions. Sa bahay, saan nagsisimula ang small corruptions? Pag bribe mo yung anak mo, anak, eto, bigyan kita ng ganito ha, galingan mo, pagbutihin mo ha, o kaya sabihin mo, dahil naka 100 ka at ikaw ay first honor sa klase mo, bibigyan kita ng prize. Ganon, bibigyan mo ng pera. Thank you for your gift but I want cash. Ganun na, kahit po sa malalaking corruptions. Di ba? So, hindi po tayo nagkakaroon ng improvement, kumbaga. Best friends? So, hindi naman tayo pinaka-corrupt. At hindi naman tayo kasama sa top 20 na corrupt countries sa buong Pilipinas. Pero kung minsan yung mga small corruptions natin, may kakilala ka ba dyan na pwede nating lapitan? Ako kuminsan ganun ako So, yun yung mindset po natin, Yun yung mga small corruptions na iniisip natin. Sino bang kakilala mo dyan? Baka para mapadali yung proseso ng lakad natin. Yung mga ganon, pwede bang palusot na lang dyan? Pwede bang bayaran mo na lang dyan para hindi na ako mag-exam? Para makakuha na ako ng lisensya ko? Ganon, di ba? Bigyan na lang natin yan para mapabilis. Ang tagal na 3 months na dapat 1 week lang yan. Magbayad ka ng tax, things like that, So, marami tayong mga palusot. So, yun na yung mga maliliit na mali na ginagawa po natin. So, wag po tayong nagtuturo lang sa Kongreso na sila yung corrupt.
kumustahin natin yung bahay po natin. Kumustahin natin yung pagtuturo natin sa ating mga anak. So, yung bang boto natin may presyo? O ayun, mayroon pag tumanggap ka ng ayuda, 500 pesos na ayuda, 1,000 pesos. O may kwento sa akin ng isang parent namin, 7,000 daw ang natanggap nila. 7 sila na botante sa kanilang bahay. 7,000. So, ibig sabihin, 90 centavos ang halaga nila sa isang araw, sa 3 taon, sa susunod na 10 taon. So, mamaya sa pagbabalik po natin, titingnan natin ano ang epekto ng mga corruption na ito sa buhay po natin. Sa pagbabalik ng ating program, Gising Matamis ang Buhay. Nagsasahing papawid mula sa Santiago City, Isabela. Tampok ang iba't ibang wika at kultura. Nagpapahayag ng mensahe ng pag-asa mula sa Panginoong Hesukristo. Ito ang 1143 TZMR, your Missions Radio. Patuloy tayo sa ating pong program, Gising Matamis ang Buhay. Pinag-uusapan pa rin po natin ang mga corruptions. Tayo ba ay pinaka-corrupt sa buong mundo? Hindi naman. Hindi naman po. Tayo naman ay wala naman sa top 20, pero nandun po tayo sa pinakamababa. No? O kaya, out of 182 countries sa buong mundo, yung sinabi natin, 130. No? Pang 120 po tayo, rank 120 sa 182 na bansa na corrupt. Mataas yung corruption natin, di ba? So, yung boto mo may presyo ba, no? Kapag eleksyon, alam natin na nangyayari. Bigas, ayuda, sobre, pabor. Nako nasubukan ko po lahat yan. Nung pong ako'y tumakbo na counselor, syempre may nakasanayan ng mga tao So, nung una po, may mga pumupunta sa school, sa office ko. Wala naman ako doon dahil di ako pumupunta, dahil pumapasok, no? Dahil naka-leave ako. May mga tao po na nasundan nila kung saan ang bahay namin. Actually, before I ran, yun yung isa sa mga pinag-usapan namin ng aking husband, no? Kung kakayanin mo ba yan, yung pupuntahan ka ng mga tao ng alas 6 ng umaga. Kasi dati po, dun sa tinitirahan namin, katapat lang ng bahay namin yung isang candidate. At nakikita namin na 6 o'clock pa lang talaga may nakapila na sa bahay niya. Anyway, in my experience, siguro merong mga grupo ng mga tao na pumunta. Grupo, when I say grupo, 3, 4. Pero sa unang grupo pa lang na pumunta, sinabihan ko na po sila, sabi ko, hindi po ako namimigay ng pera, sabi ko. Kahit pakitaan nila ako ng reseta, hingan ako ng pamasahe, kasi pupunta ng Ilocos, walang pamasahe. Hihingi ng pambili ng gamot, yun nga, reseta. Usually po, reseta ang hinihingi, ang pera, may pinapakitang reseta. Pero sabi ko, hindi po ako namimigay ng pera. Ayaw kong iboboto. Talaga po, ito talaga sinasabi ko sa kanila. Ayaw ko pong iboto nyo ako kasi nakahingi kayo ng gamot sa akin o nakahingi kayo ng pera na pambili ng gamot. Yan. So, ang huling hihingin, pamasahe. Pauwi, pabalik. So, sige, sabi ko, bibigyan ko kayo ng pamasahe pabalik ng baryo ninyo. Pero sa susunod, hindi ko na ho kayo bibigyan. Yan. So anyway, yung grupo na yan, bumalik. Pero iba na, gusto nila. Ma'am, nakita namin, marumi yung paligid mo. Gusto mo magtrabaho kami sa inyo. Dami kasi namin damo. Nakita nila kailangan namin ng maglinis. So, sabi ko, wala hindi namin maharap, walang tao na ganyan-ganyan. So anyway, hindi rin napagbigyan. And this time, hindi ko sila binigyan ng pamasahe. Pabalik. Hindi na ho sila bumalik. So another one, group, eto na naman, 3 sila. Pakitang resibo. Sabi ko, hindi po ako namimigay ng pera. Number 1, ayaw ko ng ganyan. Number 2, wala akong ibibigay na pera. Sabi ko, wala po. Kung talagang gusto nyo akong iboto nyo ako dahil gusto nyo yung aking palakad at gusto nyo yung plataforma ko. Hindi dahil nabigyan kayo at tumanggap kayo ng pera galing sa akin. So, 3 beses lang po yun na may taong ganun. Doon sa ilang weeks, ilang days yan, 45 days na election campaign, yun lang po.
Hindi po katulad ng ibang mga candidates na ayun nga, 6 o'clock pa lang may tao na sa gate po nila. Sa amin po wala. Kasi alam na nila na hindi ako namimigay. Napagchichismisan. So yun no, yung kultura ng pabor, yung kultura ng sobre, yung kultura ng ayuda, yung kultura ng bigas kapag eleksyon. No? So kapag pinagbibili po natin ang boto natin, para po nating sinasabi na okay lang magnakaw basta may kapalit. Di ba? Okay lang magnakaw basta may kapalit. So, hindi po gobyerno lang ang gumagawa ng isang bansa, best friend. Tayo ring mga botante. Ayan ha, best friend. So, anong epekto? Anong epekto kapag ang isang bansa ay corrupt? Number 1 na dahilan, ano po? Kapag may corruption, best friend, mahina ang mga kalsada natin. 2 taon pa lang, sira na yung mga kalsada na yan. Kasi ninanakaw yung pambili para sa tamang size ng bakal, binabawasan kasi nga binubulsa. Yung mixture ng simento, sa halip na merong talagang mixture yan. Hindi pwedeng huhulaan mo lang yan. No? Dapat meron. So, yun, ang isang dahilan, no? Mahina yung kalsada, mahina yung simento kasi madaling masira. Wala pang 2 years, sira na. O kaya siguro maximum of 3 years yan para yung susunod na meron na namang project. 'Di ba? Yung mga ganon. Kulang sa classroom. Kaya po tayo nagkukulang ng classroom. Kaya tayo nagkukulang ng teachers. Ayan. Mabagal yung serbisyo. Ang daming paper trail, ang haba-haba. Punta ka sa opisinang ganito, punta ka sa opisinang ganyan. Tapos kailangan magsuhol ka sa bawat opisina. Di ba? Meron tayong isang kaibigan, sabi niya, pagpasok mo pa lang sa table number 1, yung chief nandun sa dulo, dapat yan dadaan lahat yung papel dyan at dapat meron kang ibigay. Naku po. Oh my goodness. Very intense, no? Ayan. So, ganun po, mabagal ang service, mabagal ang serbisyo, dahil protektado, yung mga projects po natin, mahal, pero hindi tapos. Kung napunta kayo ng Bohol, meron pong isang tulay dyan na, ewan ko naman kung bakit, may isang tulay na nagawa na yung kalahati, itinigil. Because they realize na yung pong tulay, dadaan po doon sa simbahan. Ba't kaya hindi nila nakita yan na bago pa hinuka yan dapat makikita na mababangga niya yung simbahan na hindi dapat. Dapat nung sinimulan pa lang yan, alam na. Pero itinuloy, tapos itinigil. Tapos binakuran, nilagyan ng mga halaman na bougainvillea. Sa Lubok po yan, Lubok. Bohol. Okay, anyway, kulang na classroom, mabagal na serbisyo, projects na mahal pero hindi tapos, pera ng bayan nawawala. Nung kumain ako sa isang burger chain, sabi ko, ilan ang discount na binigay mo sa akin? 20% ma'am, sabi niya. Kulang yun sabi ko. Dapat yun VAT, less 20%, less 12% na VAT, tapos yung natira, less 20% dapat. So sabi ko, di pag kumain pala ako ng burger ninyo, nagbabayad ako ng buwis, value added tax. Di ba? So yun, kulang sa gamot. Kaya po tayo kulang sa gamot na libre na pwede po nating makuha sa mga hospitals, yung mga public government hospitals po natin. At marami pong mga pamilya ang naghihirap. At alam nyo po, ang isang dahilan kung bakit po mataas ang level ng corruption po natin ay dahil kulang po tayo sa edukasyon. Kulang tayo sa education. Ilang beses ko nang narinig yan. Kaya gusto ko, kung pwede lang, yung pong ating mga barangay na malayo sa bayan, sa totoo lang, dun po nanggagaling ang corruption na malaki. Bakit? Kasi ang mga tao hindi sila nakapag-aral or kulang sa kaalaman. Ganun po. Masyado tayong seryoso ngayon, Pero anong sinasabi ng Biblia, best friend? Hindi po bago ang korupsyon. Kahit po sa Bible, actually, Si Zacchaeus ay isa sa mga examples, ng corrupt official. Si Zacchaeus, tax collector. Anong ginawa niya? Nagbabayad ang mga tao ng tax. Anong ginagawa niya? Ibinubulsa niya. Yung 4
na, kunwari, yung 5 pesos, gawin nating pera ano. Yung 5 pesos, hindi ganun eh. Yung 4 pesos, ibubulsa niya yung isa. O, ibubulsa niya yung piso. Yung 3 piso lang ilalagay niya sa kahon, doon sa box, o ibabalik niya sa gobyerno. Yung isa na nakawin niya, kukunin niya, lalagay niya sa bulsa niya. So, kahit noon pa po, meron na talagang corruption kahit sa Bible, no? O, mabuti na lang si Zacchaeus nagbago. At nung nagbago po si Zacchaeus, anong commitment niya sa Panginoon? Sabi niya, Lord, ibabalik ko lahat ng ninakaw ko at gagawin ko 4 times. Babalik ko 4 times. Yun ang sabi niya. O, di ba? Ang ganda, no? Nagkaroon siya talaga ng change of heart. O, so, pag-pray natin ang ating mga officials. That's the only way na makita rin natin ang kahalagahan na tayo po bilang mga mamamayan ay mabuti na pinapanalangin po natin ang ating mga opisyal. Yun ang responsibility natin bilang mga mamamayan. Ang ipanalangin ang ating mga leaders. Oh, sabi ng Bible yan, ano? Oo, kahit noon pa, binalaan na po tayo ng Bible na mayroong corruption talaga. At yan ay nakikita natin sa mga leaders po natin. Proverbs chapter 29 verse 4, ang sabi dyan, the king by judgment establisheth the land, but he that receiveth gifts overthroweth it. Ang pinunong makatarungan ay nagpapalakas ng bansa. Ngunit, ang tumatanggap ng suhol ay sumisira rito. So, ibig sabihin, kapag meron pong pinuno na matuwid, lumalakas ang bayan po natin. Pero, kung may suhol at tinatanggap mo, best friend, na mamaya bumabagsak ang ating bansa. Nako, kaya millennials, hawak nyo ang beat sa susunod na election. Mong kalimutan yan, ha? At tayo dapat bilang mga mamamayan ay patuloy po tayo na lagi pong yung always good thing ang gusto natin para sa ating bansa. Ayaw natin na malugmok tayo sa mas malalim pa na uri ng corruption, best friend. So change of heart, and only Jesus can do that. No? Sana nagustuhan po ninyo yung kwentuhan natin dito sa ating program. Kisi, matamis ang buhay. Dakila ka sa iyong gawa, kahanga
Pagbati Corner! Nais nating batiin ng ating mga best friends. Ngayong araw po, we're very happy na kasalukuyan ngayon ang conference ng Association of Private Schools Administrators of Basic Education in Region 2. Yan, Apsaberi po. At maganda yung mga topics na pag-uusapan po natin dyan. And basically, gusto kong batiin ang ating mga facilitators, Dr. Cherry Ramos, ang superintendent po ng Division City of Kawayan, ganun din ang ating regional director na siyang keynote speaker po natin ngayong araw, Dr. Benjamin Paragas ng Department of Education. Ganun din na maraming salamat kay Dr. Octavio Cabasag, ang isa sa mga facilitators po natin para i-explain ang 3-term school calendar ng ating pong DepEd at iba pang mga pagbabago sa strengthened senior high school. And we have special guests, may special facilitators, Dr. JC, ano na apelyido ni JC? At isang author ng isang aklat, social worker at professor ng Mapua Institute who will talk about policies na pwedeng gamitin ng mga eskwelahan para matulungan ang ating mga teachers and staff tungkol sa mental health. And we're talking also about school branding na makatulong upang ang mga private schools hindi mawala ang kanilang mga estudyante dahil tanggapin natin ang katotohanan na kukuha po sila ng mga public schools. Ayan po. So, hindi ko alam kung partner natin ng public schools o hindi. Anyway, yan yung mga kwentuhan natin, at yan yung mga topics po natin. At syempre, championing integrity will be talked about today. At ang speaker po natin ay si Dr. Chelo Tangan, isang Christian Assistant Superintendent ng City Division of Kawayan City. Yan, championing integrity in the classroom for such a time as this. Yun ang kanyang topic. Ganda, she will set the tone actually after the opening program this morning. Ayan po. So, maraming salamat sa mga friends po natin, mga teachers and administrators na nag-attend po at mag-a-attend pa bukas sa atin pong Regional Conference of School Heads, Academic Coordinators, and the administrators in Region 2. So, we're expecting around 140 or 120 school heads coming from different private schools in Region 2. Nueva Vizcaya, Quirino, Isabela, Cagayan, Batanes, yung Isabela, yung mga probinsya na yan ng Region 2. At salamat sa endorsement ng Department of Education sa pamamagitan ng opisina ni Dr. Benjamin Paragas, ang ating pong Regional Director. Kaya hello po, good morning. At kung ikaw ay laging nakikinig sa ating program at gusto mong sumama sa ating piso para sa radyo, pwede kang mag-deposit online doon po sa BPI account ng 1143 DZMR. Ang pangalan po ng account natin, Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated, 867-308-1178. Yan po yung number ng ating account. At please like, share, and follow us also sa Facebook. Ang account ko po is Teacher Lily Garcia. One word po yung Teacher Lily. And then, pwede ka rin sa Facebook page ng 1143 DZMR. Kahit po sa YouTube, the same name, O kaya, we are also open and we are also heard sa pamamagitan ng ating pong website, 1143dzmr.caster.fm. Ayan po. Dito lang yan sa ating program, Gising Matamis ang Buhay. All day you play my music, you make my spirit soar. I found a perfect socket, with you life's not a bore. Radio, you give me a song to sing, melody so good that my heart takes swing. Bosom buddies, best friends from beginning to end. My radio, my radio. Bosom buddies, best friends from beginning to end. You and I.
Pabaon verse para sa lahat ng ating mga best friends. Mababasa po natin favorite verse, Exodus chapter 18 verse 21. Ang sabi po, "Moreover, thou shalt provide out of all the people able man, such as fear God, man of truth, hating covetousness." Sa Pilipino po, humanap ka ng mga taong may kakayahan, may takot sa Diyos, tapat, at galit sa kasakiman. Hindi lang matalino, best friend, ang kailangan natin. Pag sinabi po nating may kaalaman, yes, may alam, pero dapat ito ay naninindigan sa salita ng Diyos. Yan. So, yun yung mga leaders po natin. Hindi lang siya matalino. Marami na po tayo yan eh. Oo, marami tayo, pero dapat may talino, may puso, at may wisdom, no? Hindi lang sikat. Hindi lang sikat. Yan. Kundi, importante, may takot sa Diyos at galit sa kasakiman. Yun ang importante. Kasi kung siya ay hindi galit sa kasakiman, ang laki-laki pa ng bulsa niya, luwang-luwang pa ng bahay niya na paglalagyan niya ng pera. Ang dami pa niyang kwarto sa bahay na pwede niyang pagtaguan ng pera niyang sako-sako. Mahirap yun, best friend. So mamili po tayo ng leader na hindi sakim sa pera. Anyway, salamat sa Panginoon, hindi pa rin po tayo nasa top 10 na corrupt country in the world, no? O kaya wala rin po tayo sa top 20 sa mga corrupt countries. Pero seryoso pa rin po yung problema natin sa corruption. And that, as we have mentioned, nagsisimula ang malalaking corruption na yan, minsan sa maliliit na mga pwede na, yun, pwede na yan, oo. Yung mga ganon, no? So, isip-isip po tayo. Lagi nating pinupuna ang DPWH, lagi nating pinupuna ang mga congressman, pero hello, punain natin yung sarili natin sa loob ng bahay. So, yung pagbabago ng bansa po natin ay nagsisimula sa pagpili ng tamang leader at pagiging tapat natin, no? At of course, yung leader na pipiliin natin, tapat din sa pangangailangan at talagang tamang pangangailangan ng mga mamamayan. Importante po yon, best friend. Kaya kung gusto nating mabago ang Pilipinas, no, wag po lang po tayong magalit sa kanila. Maging mapanuri tayo, importante yon. Maging tapat din po tayo at pumili tayo ng tama. Kasi yung pong kinabukasan ng ating bansa ay nakasalalay po sa tamang pagpili natin ng iluluklok natin sa mga leadership positions na yan. Kaya millennials, hawak mo ang beat, no? So nasa bawat puso ng bawat Pilipino, let's do it the right way. Sa mga salitang yan, nais nating tapusin ang ating program. Thank you so much for listening. I'm your best friend, Lily Garcia, nagsasabi po sa ating lahat. It's really a great and wonderful day. Ang ganda-ganda ng ating mundo. Ang hardin ng daigdig, ang lawak, ang lawig, ang ganda, ang ganda, ang